Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Kaso versus dating Pangulong Duterte, tinalakay sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayo. Ipinagpatuloy ng prosekusyon ang pagpresenta ng mga basehan upang makumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na ituloy sa paglilitis ang kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging sentro sa ikalawang araw ang mga ebidensya para sa counts 2 at 3 ng crime against humanity ni Duterte o panahon nang siya ay maupo bilang presidente ng bansa. Kabilang sa counts 2 ang 5 insidente ng pagpatay noong July 2016 hanggang July 2017 o pagpatay sa mga tinatawag na high-value targets. Inilatag ni ICC trial lawyer na si Attorney Edward Jeremy ang sinasabing double-barrel memo ni dating hepe ng Philippine National Police o PNP at ngayon senador na si Bato de la Rosa, kung saan naat ito sa Project Tokhang at Project HVT na parehong layunin pagsugpo sa mga illegal drug personalities. And as your honours are aware, it was in the course of this Project HVT that the prosecution alleges the 14 victims of Count 2 were murdered. Tinukoy dito ng prosekusyon ang sinasabing PRRD list o Duterte list ng dating Pangulo na kanyang makailang beses na banggit sa mga talumpati kung saan maraming umano sa mga ito ang napatay. At katulad daw sa Davao model, pinairal din daw umano ang reward system para sa mga polis na makapapatay sa bawat high-value target kung sa pangako raw ng dating Pangulo ang proteksyon ng mga polis. And consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. And this evidence is set out in paragraph 52 and 99 of our brief. And these rewards were not part of the regular PNP budget, but were provided by Mr. Duterte, who also publicly offered perpetrators rewards for killing. This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. Samantala bukod sa high-value target, tinalakay para sa Count 3 ang naging patayan sa barangay at clearing operations sa ilalim ng Project Tokhang ng Oplan Barrel Memo. Hinimay rito ang naging operasyon sa mga barangay kung saan ayon sa mga testimonya, ang mga target umano ay mga mahirap na walang kakaya magsampa ng reklamo. Ilan din sa naging biktima ay mga bata, kabilang si Kian de los Santos kung saan mababatid ay natulang guilty ang 3 pulis na hindi umano pumatay sa binata. Kabilang din dito ang pagsakal din umano sa 2 bata noong 2018 gamit ang wire na binalot pa umano na packing tape ang kanilang mga ulo. On each occasion, the police wrapped the child's head in packing tape so no one could hear them scream, and then strangled the child to death with wire. It's difficult to imagine a more terrifying end to 2 lives that had barely even begun. Samantala naghain muli ng waiver ang kampo ni Duterte na dumalo sa detention review sa darating na Biyernes kung saan wala pa ring desisyon dito ang pre-trial chamber. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng BZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM isusulong ang mas matatag na supply chain at intra-ASEAN trade. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang patatagin ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang kanilang supply chains at palakasin ang kalakalan sa loob mismo ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, isa sa mahahalagang aral mula sa COVID-19 pandemic ay ang pangangailangang gawing mas matibay ang supply chains lalo na sa pagitan ng mga kapwa-bansang miyembro ng ASEAN. Inihayag ni Pangulong Marcos na tinatayang nasa 23% lamang ng kabuoang kalakalan ng ASEAN ang nagmumula sa intertrade o kalakalan sa loob ng rehiyon, habang 77% ay mula sa labas ng ASEAN. Dahil dito, nagkaroon aniya ng kasunduan ang mga miyembrong bansa na unahing palakasin ang ugnayang pangkalakalan sa loob ng ASEAN region. Sinabi ng Pangulo, kabilang sa mga hakbang na tinatalakay ay ang pagbuo ng Common ASEAN Power Grid at ang pag-standardize ng mga proseso sa importasyon upang mas mapabilis ang transaksyon at mas mapalalim ang pag-unawa sa batas at sistema ng pagnenegosyo ng bawat bansa. Layunin nitong maibalik ang ASEAN bilang isang malakas na puwersa sa pandaigdigang ekonomiya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.